A day in my life as a seafarer. Kumuha nga lang ako ng mainit na tubig sa cruise, tapos dito na ako nagkape sa kabina ko. Mas nare-relax kasi kapag ako lang mag-isa, nape sa umaga, tapos wala masyadong tao sa langit. May dip pala kami ngayong araw. Maraming ganap ngayong araw na to. Pero, last na nga ng aming kitchikan. Kaya ayun, lumabas talaga ako kahit na sobrang lakas ng ulan. Nag-Walmart talaga ako kasi wala na akong mga grocery. So, sabi ko nga, last na ng Alaska, kaya kailangan pag-grocery ako. Papunta na kasi siya. Actually, mura dito sa Alaska compare dun sa, like, sa Japan, ganun. Pero, syempre, masaya sa Japan, kaya excited na ako. Japan na. Isa pa nga sa pinunta ko dito, syempre, yung mga sale, kasi nga, patapos na yung season ng Alaska. Tapos, tinitingnan ko yung mga bagay na po pwede kong bilhin para sa anak ko. Talagang nakakawala ng stress yung ganito, yung pagsha-shopping para sa baby ko, at syempre baka may magustuhan para sa akin bilang ako. Alam nyo ba guys, sobrang talagang ikli lang talaga ng oras na to. Like siguro mga 1 hour lang yung pagsha-shopping na to, kailangan na namin makabalik agad kasi aalis na agad yung barko, maaga kasi yung departure namin ngayon. But syempre, shopping is life, kaya kahit 1 hour talagang susulitin ko yan. Alam nyo ba guys, maikwento ko lang din, habang nag-i-edit ako ng video na to, sobrang ngayon ko lang naramdaman at na-appreciate yung sarili ko. Nakaka-proud din pala lahat ng mga pinagdaanan ko. Syempre, hindi ko naman pwedeng ikwento lahat, pero sa loob-loob ko, ang dami-dami ko ng pinagdaanan sa buhay. Tapos hanggang ngayon, nandito pa rin ako, matatag pa rin. Ayun, kinakaya pa rin ang lahat at kakayanin syempre. Lalo na ngayon at may anak na nga ako. Syempre, mas lalo ako nagkaroon ng inspirasyon sa buhay. Isa din ako sa may mga kwento na talagang kumbaga yung nagpursigi talaga sa buhay, na talagang galing talaga sa wala, tapos talagang ginawa ng paraan, yung tipong hindi umaasa sa iba. Ganun ako lumaki. Kahit nag-iisang anak lang ako, akala ng iba maswerte ako kasi nga nag-iisang anak lang ako. Pero sa kasamaang palad, hindi po. Dahil po, mas mahirap yung mag-isa ka lang na anak, tapos hindi naman may kaya yung parents mo. Mas okay pa nga minsan na may kapatid ka para kahit papano, ayun, meron tumutulong sa'yo, meron pwedeng umagapay sa'yo. Tapos, pag mayroon kang mga problema, pwede kang, may malapitan ka. Iba yung ganong sitwasyon, like kung may kapatid ka. Ako kasi wala akong ganon. Talagang sariling sikap, sariling paraan, kung paano maiahaw yung sarili sa hirap, sariling diskarte. Dati nga, nung high school pa lang ako, kumbaga kung sa bulaklak pa lang, nagbo-bloom pa lang ako. Pero yun yung kasagsagan na gustong-gusto kong matulog, pero hindi po pwede. Kasi araw-araw, siguro maswerte na yung tatlong oras ako nakakatulog sa isang araw. Kasi nga, may trabaho ako. Kumbaga, high school student ako, tapos nagtatrabaho ko sa Manila. Ilang oras na lang yung itutulog ko pagdating ng bahay, tapos papasok na naman ulit sa school. Ganun yung eksena ko before palagi. Pero kinaya ko lahat kasi nga, sabi ko nga, wala namang ibang tutulong sa akin kundi sarili ko. Marami akong pinagdaanan, syempre, maraming tukso. Pwede namang mag-easy money, 'di ba? Pero dahil nga ma-pride akong tao at talagang gusto ko talaga yung ako mismo yung gumagawa ng paraan para magkapera, hindi ako natukso sa mga ganung bagay. At thanks God talaga. Dahil hanggang ngayon, ito ako tumatayo sa sarili ko at mag-isa na naman ulit. Pero this time, mas okay kasi meron na akong baby, meron na akong paglalaanan ng mga ginagawa ko sa buhay, meron na akong rason para mas magpursige, para mas lalong umangat. Kasi para sa baby ko yung lahat. Wala lang, sobrang na-proud lang ako sa sarili ko habang ine-edit ko tong video na to. Talagang ang dami kong na-realize at sobrang thankful talaga ako kay Papa God kasi simula noon talagang hindi man, yung alam mo yun, lahat naman pinaghihirapan, lahat naman dadaan ka sa hirap, pero ramdam mo talaga na never kanyang pinabayaan, na talagang lagi siya nandyan, lalo na sa mga hard time moments. So, pwede pa akong umidlip na ito. So, idlip mo na ako. Sana hindi ako yung tipong parang lalagnatin pagising, kasi inaulanan ako kanina. Pero bumili kasi ako ng konting kutkutin, tapos nakabili ako ng bag ng baby ko. So, dalawa na yung bag niya sa akin. Diba? Kailangan pag fashionable yung mommy, fashionable din yung baby. So, sleep muna me. Bye! See you later.